quality na trophy. Opo. At meron pa po ba tayong dapat na malaman pa ng ating mga kababayan itong ginagawa po ninyo na advokasya sa ating bansa sa pagbibigay ng tulong at gamit ang iyong personal na gamit, no? Sa akin ng kung merong may mga strata din dyan na gustong magkaroon ng grupo na may enjoy na yung sasakyan nyo at the same time makatulong sa mga kababayan natin, maaari kayong sumali sa aming grupo. Check nyo lang yung website na www.stradaclubph.com or maaari nyo akong tawagan sa number na 0917-327-2932 at malugod namin kayong tatanggapin sa aming grupo para mas dumami tayo at marami tayong matulungan. Meron ba ang requirements niyan? Kasi ano mo, ito nga, pag-usapan na rin natin na kasi uso ngayon ng kanapin. Kumusta sa grupo ninyo po? Mamaya niyo, baka naman may umating sa inyo dyan. Kanapa pala. Hindi naman sa pag-ano kasi talaga pong medyo alisto tayo sa ngayon yan dahil talaga pong talamak yan sa ating bansa at hindi biro mga sasakyan natin. Kagaganda mga estrada yan. Yun din yan. Di ba? Yun, yung natanong mo bakit sumali yung mga gano'n? Sa amin naman kasi once sumali ka, we have mga requirements din. Okay, yun. You want to be a member of the club, you have to attend at least 2 EBs or gatherings. Para makilala ng gusto, di ba? Para makilala natin and makikita naman natin kung sincere yung tao sasama siya sa mga activities before siya maging full-fledged. Meron tayong proseso sa pagtanggap ng mga miyembro at hindi lang din yan, syempre kasabit din nila yung ORCR ng kanilang sasakyan. May peke ngayon na ORCR. Check din. Ma-check din yun. May peke ngayon na ORCR na ba? We alert din sa pagtanggap din. Opo. NBI clearance na lang kaya siguro. Diba? Tama yun. So, yun, may mga proseso tayong dinadaanan bago maging member ng club. Tama. Para masala yung mga tama. Ayan. So, ang ganda. At para naman na lubos-lubos ang pagtulong po natin. Okay. May panawagan pa ba, Sir Spike? Actually, yun lang. Kung sino pa ang gustong sumama, kung meron mga members ng Strada Club na nakakarinig ngayon, at saka dun sa mga hindi pa rin member ng club, pwede kayong tumulong at sumama. Kita-kita tayo tomorrow, 5 o'clock sa Shell and Lex before Tabang exit. Maraming kita mga nag-aantay sa atin sa kapatid. Sa malaking bagay. Maraming salamat po. Maraming salamat sa ating morning effort sa DWDL. Salamat. Okay, maraming salamat. Okay. So yan po ang ating happy news sa ating kalusugan ngayon na kung saan talaga lumusog mga items natin dyan sa Tarlac, no? Dahil tutulungan nila itong ating grupo ng Strada Club. At gaganda mga ngiti nila, no? Kasi dental yung kanilang ibibigay na serbisyo. Okay, maraming salamat sa ating mga panauhin at dudes, maraming salamat. At ako, konting oras na lang sa tayo para sa ating napapanahon, alam mo ba? Happy morning! Ang Happy Morning program ay natin sa inyo ng Whole Life Transfer Factor, a new paradigm in nutrition and healthcare. For more information, please call the employee on 991-509 o sa 927-413. Ang Happy Morning program ay natin sa inyo ng Baby Peanut Butter, ang katawang-takang na palaman sa tinapay. Available at all leading grocery stores. For more information, please call Mr. Ben Paul on 0928-757-8717. Sa mga arkitekto at interior designers na magagaling sa CAD, 3D at SketchUp, at nag-anayos na mga pagtrabaho at natuto sa isang mahusay na Pinoy design company na may mga prestigious international at local projects, mag-email ng resume at work samples sa Studio Supremo at hotmail.com. Studio Supremo at hotmail.com. You're
cappuccino. Here with Captain's Pay will share our dreams with you. Feast into a heart of sight that we prepare for you. You can wine and dine under the sun as music plays all night. Captain's Pay, waiting for the ride. Ang napapanahon, alam mo ba? Nagtatanong, nagmamasid sa bawat galaw ng tao sa mundo. Heto na, ang napapanahon, alam mo ba? Ni Horizon Chaser. Horizon Chaser! Okay, narito na po ating napapanahon, alam mo ba? Meron po tayo 8 minuto na lamang. Pero po at sa nais natin medyo maisiksik talaga ng gusto ito, no? Dahil napakaganda po ang pag-uusap nito. Hinggil po sa tibay ng ating loob. Ayan. Saan ito dapat natin kunin para po makamit natin ang ating mga minimiti, di mo ba? So lahat ng mga tao po sa ngayon talaga namang may minimiti sa buhay. Hindi pwedeng walang minimiti. Naku, huwag na tayong mabuhay sa mundo ito, di ba? At ayan, so ito ba ang ating mga minimiti ito ay nakukuha ba natin ito sa ating magulong lipunan? At tayo ba ay makakakuha ng tibay ng loob kapag ganito po ating lipunan na kagulo, di ba? At makukuha ba ito kung ang mismong kapamilya po natin ay talagang hindi po magbibigay ng lakas ng loob sa atin, o nakukuha ba ito sa ating pamahalaan kung sila mismo ay hindi naman nagkakaunawaan? Katulad na lang nangyari ngayon sa Senado, di ba? So ano ba mga pinakadakilang pagkakataon na inaalok po nito sa ating buhay? At ano man po ang mga ito na minimiti po natin, ay kailangan talaga po natin na may pampatibay ng ating loob. At nang sa ganun, magkaroon po tayo ng inspirasyon, di ba? Maraming dyan na minimiti talaga ang umaman. Abay, sino ba namang ayaw? At talagang lahat ng bagay, kailangan natin ng pera, di ba? Ito po yung pinakamahalaga na tulong na yan, yung pagyaman. So, parami mga kabataan natin sa ngayon na talaga naman po sinusubok po nila ang lahat para naman po makamit ito, mga minimiti po nila. So, kinakailangan ng ating mga kabataan na magkaroon po sila ng inspirasyon, di ba? Isa po tayo sa mga kabataan o tayo matatanda, kahit matanda na nga, may mga minimiti pa rin sa buhay. Ubod-ubod na lang, paghihingali na lang. may minimiti pa rin po sa buhay, di ba? So napakahalaga po talaga sa ngayon na magkaroon po tayo ng inspirasyon. Kaya sana, no, ay maiwasan po sana natin nga yung pagbibigay ng pagmamaltrato o pagdidista sa ating mga kapamilya, kaibigan. At bakit hindi natin pag-usapan sa maayos na paraan? Di mo ba katulad sa Senado? Halimbawa, meron naman pala silang iringan. Ano ba naman mag-meeting sila? Saradong meeting at sabihin ko ano mga nililoob ng bawat isa sa kanila na sila mismo ay mga mambabatas pa naman din. Di mo ba? So, paano na yung mga mata ng ating mga kababayan na nakikita sila mismo at paano natin gawing inspirasyon ng mga ito kung yan po ang ating naririnig, nakikita. Di mo ba? Kaya napakahalaga sa atin na magkaroon po tayo ng inspirasyon sa ating buhay nang sa ganun makamit po natin ang ating minimiti. Dahil syempre pa, tayo'y tao lamang, di ba? Normal lamang po na tayo madismaya at magkaroon ng emotion na minsan andyan na inspirado ka na, gusto mo nang gawin ang mga bagay na alam mong makakaangat sa'yo, na alam mong makakabuti sa lahat, di ba? Bigla na lang mayroong hahadlan, biglang may magpapabagsak. Naku, papaano ka na babangon ngayon, di ba? Papaano mo ibabalik yung iyong magandang emosyon, ang iyong magandang mood, ika nga, di ba? Maliban na lang kapag uminom po tayo ng Quantumin Plus. O hala, nag-plug pa.
O, totoo naman yung seconds lang, bigla po tayong lalakas. Pero, nako, hindi naman po sa ganun lang, ano, talaga naman po makatotohanan itong ating pag-uusapan sana at mahabang-habang pag-uusap pa sana hinggil po dito sa ating mga minimithi at paano natin kukunin yung lakas ng ating loob dito para harapin yung mga kagipitan sa ating buhay. So, kamakailan lang mga report po dyan sa National Institute of Mental Health, naku, malaking report na po na kung saan isa sa bawat 5 kabataan daw po ay mga malulubha na sa panlulumo o depress o stress. Kaya nakumula pa itong noong 1961 pa hanggang itong kasalukuyan ay talaga naman pong marami na nagpapakamatay sa ibang bansa, lalo na sa Estados Unidos. Naku, mahigit na doble pa ang mga nagpapakamatay doon. Huwag natin gayahin. Kumusta din dito sa ating bansa, di ba? Dahil sa mga tuwing nila, mga minimithi nila na hindi po nila nakamit, nadismaya po sila dahil ibinabagsak po sila. Di ba? Instead na magkatulungan, instead na purihin at iangat, at simple lang naman kapag po tayo, meron po tayong hindi nagustuhan sa isang bagay, abay makipag-usap ng maayos, di ba? Wag po natin basta-basta na lang kung ano ang ating sasabihin, ano? At baka naman po talagang hindi po lang nagkakaunawaan, di ba? So ngayon, eto na, magkakagantihan pa. Natural, dahil syempre pag ikaw nasaktan na, pag dumating na sa punto na hindi mo na rin alam ang iniisip mo, dahil meron kang minimithi, bigla ka na lang sisiraan. Nako, lalo yung mga tumitirang patalikod dyan. Nako, iwasan natin. Mas maganda yung harap-harapan, nag-uusap. Masama bang magsalita ng totoo, ng banayad. Kaya nga tayo binigyan ng bibig ng Diyos para po tayo makapagsalita. Di ba? Kaya gamitin natin sa tamang paraan. Ang pagsasalita ng maganda sa harap ng maraming tao at ang magsalita po ng maganda sa harap ng ating minamahal at magsalita ng maganda sa lipunan, sa gobyerno at lalo na mga politician po natin. At lalo na ngayon talaga po sila ay nagsisikap na mangampanya para iangat po nila ang kanilang mga sarili, di ba? Pero nagsisikap din sila mangampanya para ibagsak din ang kanilang kalaban. Sa tingin po ba kaya natin tama po ang ganitong klaseng pag-ugali, ika nga? Diba? So, maganda naman siguro kung yung sarili mo na lang iangat mo at hayaan mo na lang makita ng tao kung anong kanyang ginawa. Diba? Kasi ang pinaka-importante sa ngayon ay yung ginagawa. Diba? Kasi madaling magsalita, pero yung paggawa, pinakamahirap pong gawin yun. Kaya, huwag na po tayo masyadong magsalita ng hindi maganda sa ating kapwa dahil makikita naman po natin yan sa gawa. Kaya, kung ang mga taong alam mo, magpapabagsak kayo at hindi magbibigyan ng inspirasyon, huwag it! Iwasan, iwanan. At huwag matakot na mag-isa ka lang sa mundo. Kung ikaw lang naman talagang matino, ano magagawa mo? Diba? Talagang importante yung kaugnayan natin sa ating sarili, kaugnayan natin sa Diyos, yung ating budhi na magaan ang ating pakiramdam dahil wala po tayong ginagawa masama sa ating kapwa Diba? Tayo pang binabagsak, basta mangarap ka lang ng mangarap at tuloy-tuloy ang pagmimithi ng mga bagay na mabubuti. Diba? So yun lamang at talaga pong kapos na naman tayo sa ating oras. Every Friday po itong ating programa Happy Morning, lalo na po sa ating napapanahong alam mo ba, marami po tayong matutunan na makatotohanan at kung ano po talagang nakikita sa ating mga mata at nararamdaman sa ating paligid dahil iba-iba po ang nangyayari sa araw-araw. Okay? Simple-simple lang talaga ang susi ng lahat. Diba, Chris? Ang mag-ibigan at magrespetuhan, mag-usap, magmahalan. Okay? Pag-ibig talaga ang susi ng kapayapaan sa mundo. Ako magpapaalam na. Bye, I love you all. We are the one to make a better day. So let's start.